Umalma ang mga supporters ni JM, pati ang mga supporters ng JM Piang dahil sa bintang ng mga supporters ni Jazz na si JM ang naging dahilan kung bakit inaayawan at naging kawawa ngayon ang sitwasyon ni Jazz. Pinanindigan at umasa lang daw naman si Jazz sa sinabi ni JM na wait for me bago siya maivig. Kaya lang naman umalma ang mga supporters ng JM Piang dahil na din sa mga binitiwan nilang salita para kay Piang. Kaya ito yung response ng mga supporters ni Piang sa paninira din nila kay Piang. Anong chismis yan, JM Jazz? The unbothered fandom daw kuno na umaasa sa wait for me? Gumising kayo, tapos na ang PBB. Nasa outside world na sila, lahat ganyan pa din kayo. Aba ayos, mga walang pinapalagpas ang mga to. Unbothered na ba kayo niyan? Unbothered but you don't know what that means. What kind of unbothered is that all negative content of the brain and mouth? Make sure that before you speak, you should know the meaning because nakakahiya. Lalakas nyo humiling na sana gustuhin ni JM si Jazz tapos ganyan ginagawa nyo. Kung husgahan nyo pagkatao niya, family niya at kung sinong taong importante sa kanya, maghahangad kayo ng ganyan, ay wow, babait nyo. Ganyan ginagawa nyo kaya wag na kayo magtaka kung bakit ayaw ni JM sa gusto nyo at kung bakit hindi butong family niya sa gusto nyong ilayag. Unang-una, kayo nagawa ng way para kaayawan kayo at yung gusto nyo. At isa pa, hindi lamang Ibarra family o si Piang sinisiraan nyo. Wala naman na dahilan para sundin nila JM gusto nyo. At isa pa, sinira nyo din image ni Jazz sa ginagawa nyo, di na kayo naawa. Tama na kayo, okay naman na si Jazz. Masaya siya without JM. Sana kayo din. Tama na kababash sa kanila. Kaya hindi ko rin masisi ang Just D fans na nag-stand na lang kay Dylan kasi kagagawa nyo din. Respect and support each other na lang. Ika nga ng family Ibarra, si JM daw yung tipo ng tao na hindi mo madidiktahan. His family knows him even more. So sa tingin nyo, go with the flow lang ba talaga siya? Kasi makikita nyo naman sa tao if gusto niya talaga ang ginagawa niya. At ito naman guys yung post na kumalat sa social media kung saan nagpapatrigger lalo sa mga supporters ng JM Piang kaya napatulan nila ang mga supporters ng JM Jazz. At ito yung nakapost ngayon na kumakalat sa social media. Yes, tama siya. Pinangunahan na nila. Gutom sila sa pera. Diyos ko baka biglang mag-iba ang ihip at magiging love team pa ang JM Jazz. Lahat yan na ginagawa nila, babalik din yan sa kanila. Di yan magtatagal. Uhaw sila sa kasikatan. Sumasakay sila porket madaming fan daw. Walang matino na lalaki sa kaibigan na malandi. Kahit gaano pa kamahal ni JM si Jazz, kung yung kaibigan ni JM ay daig pa niya yung linta, kung makadikit kay JM ay hindi po malabo na madevelop po si JM sa maharot niyang BFF. Sa dito pala na message guys na kumakalat sa social media, hindi mo masisisi ang mga supporters ni Piang kung bakit mas lalong nabash ngayon si Jazz. Unang-una, hindi naman nagbitaw kay Jazz ng mga salitang ganyan ang mga supporters ni Piang. Ituloy muna natin yung message guys. Nakakalungkot naman po isipin pero hindi po malabo mangyari yan kasi mas madalas pa po magkasama si JM at Piang kaysa sila ni Jazz at JM. Nasasaktan ako para kay Jazz dahil kung talagang may nararamdaman siya kay JM ay panigurado mas doble yung sakit na nararamdaman ni Jazz kaysa sa atin ng mga fan niya. Ang sakit talaga nitong pinakita ni JM na parang masaya siya pagkasama niya si Piang at smooth sweet pagkasama niya ang BFF niyang malandi na sinungaling kunwari best man turing niya kay JM pero may tinatagong kalandian. Sinasabi niya kaibigan lang sila ni JM. Pero ang totoo, ginagamit lang niyang way yung pagiging BFF nila para madikitan niya si JM. Halata naman sa kilos niya. Hindi yung ugali sa kaibigan yung ipinakita niya kay JM. Parang gusto niya nang lamunin ng buhay si JM. Hindi may tago ang katil sa katawan niya. Kaya minsan, halos gusto na niyang kagatin si JM. Ang landi niya sobra. At ito naman si JM, halata na nasasayahan din siya sa ginagawa sa kanya ng BFF niyang maharot. Kaya tutuusin, pareha silang walang kwinta. Kaya bagay nga sila. Hayaan na lang nila si Jazz dahil patuloy na lang masasaktan si Jazz at hindi deserve ni Jazz na masaktan siya. At andyan naman si Dylan na handang saluyin si Jazz. Hinintay niya lang ang go signal nito.
Kaya hindi matigil-tigil ang war ng mga fandom ng JM Piang at JM Jazz ay dahil na din sa paninira ng mga supporters ni Jazz kay Piang at kay JM. Kaya nga sabi nila, wag kasi agad maniwala sa mga sinasabi ng mga lalaki gaya na lang itong kay JM na wait for me. Dahil kung si Piang nga hindi nahintay ni Sean na lumabas ng bahay ni Kuya at naghanap agad ito ng iba, si JM pa kaya nasaglit lang yung banding na nakasama sila ni Jazz. At sa sinasabi nilang naawa sila dahil nasaktan si Jazz, hindi na din naging kasalanan siguro ni JM dahil umasa siya sa salitang wait for me. Nakikita naman siguro ni Jazz kung gaano ka-sweet si JM at si Piang sa loob ng bahay ni Kuya. So sana siya na lang yung nag-adjust at hindi na ipinilit yung mga gusto ng mga fans na merong JM Jazz para hindi siya masaktan. Maini lahat ang mga supporters ng JM Piang na patunay na pinahalagahan nga ni JM si Piang. At bakit best man ang tawag ni Piang kay JM? Una, si JM ang nag-alaga kay Piang nung nagkasakit ito. Pangalawa, binantayan ni JM si Piang when it comes sa food. Sinisigurado niya na kumain ito ng maayos at ayaw niyang mag-diet. Pangatlo, pinili ni JM si Piang sa kanilang balsatas para i-prove sa ibang housemates na comfortable siya kay Piang. Pinagtanggol niya si Piang sa mga housemates, lalong-lalo na pag ginajudge nila ito. Pang-apat, yung act of service nito. Alam niya kung paano ipagluto ng itlog si Piang na magugustuhan nito. Pang-lima, gaano kahaba ang pasensya niya kay Piang. Kung paano niya ipinaintindi kay Piang yung mga bagay na kailangang ayusin ni Piang. Pang-anim, kung paano niya i-remind si Piang sa ugali nito at kung paano niya ito sawayin para hindi pag-initan at hindi mapahamak sa ibang housemates. Pang-anim, yung paano niya i-comfort si Piang sa tuwing nominado ito. Pang-pito, yung sobra siyang nag-alala sa tuwing may mga physical tasks sila na baka masaktan si Piang at hindi kayanin. Pang-siyam, never niya ninominate si Piang at ilagay sa alanganin. At ang pang-sampu, kung paano siya nasaktan nung kailangan niyang iwasan si Piang bilang respeto sa manliligaw nito. Pang-11, kung paano nag-request ng ilang busy si JM kay Kuya para makausap lang si Piang at masigurong okay ito. Pang-12, kung gaano kasaya si JM every time ligtas sa eviction si Piang. Pang-13, gaano yung kaba ni JM every time nominado si Piang. Pang-14, happy pa rin siya kahit natalo siya ni Piang sa ligtas challenge kahit na siya ang magiging nominado. At ang panghuli, kung paano niya kinomfort si Piang nung masaktan nito sa nangyari sa kanila ni Sean. Isa si JM sa nagbigay ng lakas ng loob kay Piang para hindi masyadong mapiktuhan sa nangyari sa kanila ni Sean. Kaya walang duda na napaka-genuine ng intensyon ni JM kay Piang sa loob at labas man ng bahay ni Kuya. Am I really that much?